Paano kung sabihin ko sa iyo na kaya mong kitain sa isang buwan ang kinikita mo sa loob ng isang buong taon? Parang imposible, hindi ba? Malamang isipin ng karamihan, imposible yan, para lang yan sa mga milyonaryo, hindi para sa akin. Pero paano kung ang imposible ay mukha lang imposibleng gawin dahil pinaniwala ka na sa ganoong ideya? Ako rin, minsan nang nabihag ng paniniwalang iyan. Dati, kumikita ako ng mas mababa sa $4,000 sa isang taon, mas malaki pa ang utang ko roon, walang natapos na kurso, walang plano, at walang direksyon. Pero sa loob lang ng mas mababa sa isang taon, kumikita na ako ng mahigit $5,000 sa isang buwan. Ano ang nagbago? Ang aking pananaw. Hindi ang trabaho ko, hindi ang gobyerno, hindi ang ekonomiya. Ang paraan ng aking pag-isip. Maraming tao ang nagkakamali ng paniniwala na umuusad sila dahil lang sa gumagalaw sila. Pero may malaking pagkakaiba ang paggalaw at ang tunay na pag-usad. Inabot ako ng maraming taon bago ko lubos na naunawaan ito. Sa malaking bahagi ng aking buhay, buong puso akong naniwala na ang pagtatrabaho ng mas masipag ang daan patungo sa kalayaan. Dumaan ako ng maaga, umuwi ng gabi, at ipinagmamalaki ko pa ang pagiging abala, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may mali. Sa kabila ng lahat ng pagod, nanatiling walang pagbabago ang resulta. Para itong pagtakbo sa treadmill, maraming paggalaw, walang pag-usad. Ilang beses mo na bang naramdaman yon? Na nagbubuhos ka ng napakaraming enerhiya, pero ang tanawin sa paligid mo ay nananatiling pareho. Na parang may kulang pa rin kahit ginagawa mo na ang lahat ng dapat imong gawin. Iyon ay dahil hindi ang pagsisikap ang ginagantimpalaan ng mundo. Ang ginagantimpalaan nito ay ang halaga. Kapag nagsimula mong maunawaan ito, magbabago ang lahat. Naalala ko, napansin ko ang mga taong kumikita ng 10 beses na mas malaki kaysa sa akin, pero mas kaunti ang oras ng trabaho. Nagpakunot noo at nagpainit iyon ng ulo ko. May isip ko, hindi ito patas. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi tungkol sa pagiging patas ang buhay, ito ay tungkol sa mga batas sa pag-isip at espiritual na batas na tumpak gaya ng mismong grabidad. At isa sa mga batas na yon ay nagsasaad, bibigyan ka ng gantimpala ayon sa halagang ibinibigay mo, hindi sa oras na inilalaan mo. Ang halaga ay kung ano ang kaya mong likhain para sa mundo, at ang mundo ay tumutugon ayon sa kapakinabangan at pambihirang katangian ng halagang iyon. Ang problema, karamihan sa mga tao ay nasanay ng mag-isip bilang mga empleyado ng oras. Mula pagkabata, itinuturo sa atin na kung mas mahabang oras tayo nagtatrabaho, mas malaki ang karapat-dapat nating makuha. At ito ay lumilikha ng isang nakatagong bitad, iniugnay natin ang halaga sa pagkapagod. Nagkakamali tayo sa paniniwala na kung mas pagod tayo, mas produktibo tayo. Ngunit ito ay isang mapanganib na kamalian. Ipinapakita ng agham na ang utak ng tao ay hindi idinisenyo para sa tuloy-tuloy na pagkapagod. Isang pag-aaral na inilathala ng Harvard Business Review ang nagpakita na ang produktibidad at oras ng pagtatrabaho ay walang linear na ugnayan, lampas sa isang tiyak na punto, ang bawat karagdagang oras ay lubhang nagpapababa ng linaw ng pag-isip, pagiging malikhain at kakayahang magpasya. At heto ang mahalagang punto, ang mundo ay nagbabayad para sa kalinawan, hindi para sa kalituhan. Para sa mga solusyon, hindi para sa puro pagsisikap lang. Noong naglilinis ako ng mga opisina, hindi ang pagkayod ang nagdulot ng aking paglago, kundi ang pag-unawa kung paano makapagbigay ng pinakamahusay na resulta, sa pinakamaikling oras, na may pinakamataas na kahusayan. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng isang malikhaing isip, ang pag-isip kung paano gawin ang mga bagay ng mas mahusay, hindi lang ang magdagdag ng gawain. Ngunit dito ginagawa ng mga tao ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, ipinagkugulo nila ang pagiging abala sa pagiging produktibo. Lumilipat sila mula sa isang gawain patungo sa isa pa, hindi kailanman humihinto para magtanong, ito ba ay talagang naglalapit sa akin sa gusto ko? Nakulong sila sa isang siklo ng pagpapanatili ng buhay, hindi paglago. At ano ang pinakamasama? Ang isip ay umaangkop. Kapag nabubuhay ka sa isang tuloy-tuloy na pagmamadali, nagsisimulang ituring ng iyong isip na ito ay normal. At kaya, nang hindi mo napapansin, nagiging adik ka sa mga abala, adik sa pagmamadali, adik sa laging may ginagawa. Kaya ko sinasabi, kung gusto mong kumita sa isang buwan ang kinikita mo sa isang taon, ang unang hakbang ay hindi ang magtrabaho ng mas masipag, kundi ang mag-isip ng naiba. Ito ay tungkol sa paghinto at pagmamasid sa iyong mga aksyon. Alin sa mga ito ang tunay na lumilikha ng resulta?
Alin naman ang nagpapanatili lang sa iyong abala? Ang utak ng tao ay isang pambihirang makina, ngunit gumagana ito tulad ng isang salamin, sumasalamin ito sa iyong pinaniniwalaan. Kung naniniwala kang ang yaman ay bunga ng sakripisyo at paghihirap, hahanap ang iyong isip ng mga paraan upang maging totoo iyon. Ngunit kung naniniwala kang ang yaman ay bunga ng personal na paglago at halagang nilikha, magsisimulang maghanap ang iyong utak ng mga pagkakataong naayon sa ideyang iyon. Natuklasan ng mga neuroscientists sa Stanford University na pisikal na tumutugon ang utak sa paulit-ulit na mga padron ng pag-isip. Kapag inulit mo ang isang paniniwala sa sapat na tagal ng panahon, lumilikha ito ng neural pathway, tulad ng isang mental na highway na nagiging otomatiko. Kaya, kung sa loob ng maraming taon ay naniwala ka na ang pera ay dumarating lamang sa pamamagitan ng paghihirap, natural lang na walang malay mong sinasabotahe ang mga simple at malikhaing pagkakataon para sa paglago, dahil lang sa hindi sila tila sapat ang hirap. Naranasan ko mismo ito. Nang simulan ko ang aking negosyo sa paglilinis, buong puso akong naniwala na ang tanging paraan upang umunlad ay ang magtrabaho ng husto hanggang sa buto. Bilang resulta, habang mas marami akong nakukuhang kliyente, mas lalo akong napapagod. Ngunit wala talagang nagbago. Hanggang sa araw na huminto ako at nagtanong sa aking sarili, paano kung sinusubukan kong manalo sa isang laro na may maling panuntunan? Ang tanong na iyon ang nagpalaya sa akin. Napagtanto ko na ang tunay na sikreto ay hindi ang gumawa ng mas marami, kundi ang maging mas marami. Upang maging mas mapagmatsyag, mas disiplinado, mas may layunin. Dahil kapag itinaas mo ang antas ng iyong kamalayan, kasama nitong nagbabago ang iyong mundo. Gusto kong pag-isipan mo ito ngayon. Ilang oras ng iyong araw ang tunay na nakatuon sa paglikha ng halaga? At ilan ang otomatikong reaksyon lamang sa mga panlabas na panggigipit? Ang daan tungo sa kasaganaan ay hindi nagsisimula sa orasan, nagsisimula ito sa isip. Ang nagtatakda ng iyong kita ay hindi kung gaano karaming oras ang ibinebenta mo, kundi kung gaano karaming halaga ang nililikha mo sa loob ng panahong iyon. Kapag lubos mong naunawaan ito, may mapapansin kang kamangha-mangha, may mga taong, sa parehong dami ng oras sa isang araw, ay lumilikha ng mga resulta na 100 beses na mas malaki. Hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil nakatuon sila sa paglikha ng halaga, hindi lamang sa pagpuno ng oras. Hindi sila nabubuhay sa mga gawain, nabubuhay sila sa layunin. Kaya, kung ang ginagawa mo ngayon ay hindi ka dinadala kung saan mo gustong pumunta, marahil hindi ito kakulangan ng pagsisikap. Marahil ay kakulangan ito ng direksyon. Ang sikreto ay ang ituon ang iyong enerhiya, hindi ang sayangin ito. Hindi ka binabayaran ng buhay para sa paggalaw, binabayaran ka nito para sa pag-usad. At nagsisimula ang pag-usad kapag nagpasya kang ihinto ang pag-arte bilang isang taong basta na lang nabubuhay, at simulan ang pag-arte bilang isang taong lumilikha. Naaalala ko pa ang amoy ng usok mula sa kagawaran ng bombero at ang mahinang tunog ng radyo na tumutugtog habang naglilinis ako ng mga sahig. Wala akong plano, walang ambisyon. Gumising ako araw-araw na naniniwalang iyon ang buhay ko at ang pinakamabuting magagawa ko ay ang basta na lang mabuhay. Pagkatapos, isang araw, may isang lalaking nagngangalang Raymond Douglas Stanford na nag-abot sa akin ng isang libro. Ito ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Tiningnan niya ako sa mata at sinabi, gawin mo ng eksakto ang nakasulat dito, at magbabago ang lahat. Hindi ko agad siya pinaniwalaan, ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita, isang paniniwala na matagal ko nang hindi nakikita. Dinala ko ang librong iyon pauwi at nagsimulang magbasa, hindi lubos na sigurado sa ginagawa ko. Alam ko lang na ang paraan ng aking pamumuhay, ayoko nang ipagpatuloy. Ang unang ilang pahina ay agad na nakaakit sa akin. Sinabi ni Napoleon Hill na anumang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya nitong makamit. Naalala ko, isinara ko ang libro at tumayo ng tahimik sa loob ng ilang minuto, nakatitig sa dingding. Isipin at paniwalaan, naisip ko. Hindi ako naniwala sa aking sarili sa loob ng maraming taon. Naniwala ako sa mga overdue na bayarin, sa mga utang, sa mga kabiguan. Ang aking isip ay anino ng lahat ng hindi nagtagumpay. Ngunit, sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa sarili, paano kung nagkakamali ako? Paano kung ang buhay ko ay resulta lamang ng mga paniniwala na aking pinanghahawakan? Nang gabing iyon, may nagbago sa loob ko. Hindi ito isang biglaang pagkaunawa, ito ay isang tahimik na paggising. Napagtanto ko na ang aking isip ay pinoprograma araw-araw ng mga balita,
ng mga usapan, ng mga alaala, ng mga takot, at hindi ko kailanman sinikap na piliin kung ano ang gusto kong isipin. Ako ay produkto ng pagkakataon. Kaya, nagpasya ako sa isang simpleng bagay. Kung napakaraming oras ang inilalaan ko sa pag-isip kung ano ang hindi ko gusto, bakit hindi subukan ang kabaligtaran? Nagsimula akong gumising ng mas maaga, bago pumasok sa trabaho, upang basahin at ulit-ulitin ang librong iyon. Inuulit ko ng malakas ang mga parirala na tila sinusubukan kong hikayatin ang sarili kong subconscious. Ako ang Panginoon ng aking kapalaran. Sa una, tila nakakatawa ito. Hindi ito kinumpirma ng aking bank account, hindi ito kinumpirma ng aking realidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang pagbabago ay hindi panlabas, ito ay panloob. Araw-araw, ang aking focus ay lumipat mula sa kinatatakutan ko patungo sa aking ninanais. Sa puntong ito ko naunawaan ang isa sa pinakadakilang katotohanan ng aking buhay, hindi tumutugon ang mundo sa kung ano ang gusto mo, tumutugon ito sa kung ano ang ikaw. Habang nakikita ko ang aking sarili bilang isang taong binibigatan ng utang, nalilito, at limitado, ganoon mismo ang ibinalik sa akin ng universo. Ngunit nang simulan kong ituring ang aking sarili bilang masagana, may kakayahan, at karapat-dapat, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. Ang mga taong hindi ko inakalang makikilala ay dumating sa aking landas. Ang mga ideyang dati ay tila imposible ay nagsimulang maging makabuluhan. At heto pa ang isa sa mga natuklasan ko sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan. Nabibigo sila dahil nagdududa sila sa kanilang sarili bago pa man subukan. Ilang beses mo nang sinukuan ang isang bagay bago pa man ito magsimula dahil lang sa tila napakahirap nito. Ilang beses mo nang naisip, hindi yan para sa akin. Ang utak ng tao ay kamangha-mangha. Kapag naniniwala kang hindi mo kaya, lumilikha ito ng perpektong dahilan upang patunayan ang sarili nitong tama. Kapag naniniwala kang kaya mo, lumilikha ito ng mga landas na dati ay tila hindi nakikita. Sinimulan kong subukan ito sa maliliit na paraan. Sinimulan kong visualize ang aking araw ng eksakto kung paano ko gustong mangyari. Visualize ko ang mga ngumingiting kliyente, ang mga utang na nababayaran, ang mga pagkakataong lumilitaw. At ang pinakakamangha-mangha ay, unti-unti, ang realidad ay nagsimulang umayon sa imaheng iyon. Tila ba naghihintay lang ang universo na magkaroon ako ng paninindigan? Siyempre, sinubukan ng pagdududa na pumasok muli. Lagi nga. At sa tuwing bumabangon ito, naaalala ko ang pahayag ni Hill, ang mga kaisipan ay makapangyarihang bagay. Napagtanto kong hindi ko kailangang intindihin ang paano, kailangan ko lang maniwala ng sapat para makagawa ng unang hakbang. Kapag binago mo ang iyong iniisip, nagbabago ang iyong nararamdaman. Kapag binago mo ang iyong nararamdaman, nagbabago ang iyong ginagawa. At kapag binago mo ang iyong ginagawa, tiyak na nagbabago ang iyong taglay. Hindi ako nakawala sa kahirapan ng magdamag. May mga mahihirap na araw, may mga kabiguan, may takot. Ngunit, sa bawat isa sa mga araw na iyon, nagpasya akong magpatuloy sa isang bagong sistema ng pag-isip. At ang desisyong ito, na inulit ng daan-daang beses, ang humila sa akin palabas sa aking kinalalagyan. Ang isip ng tao ay parang isang kalamnan, habang mas sinasanay mo ang isang bagong kaisipan, mas nagiging matatag ito. Natutunan ko na ang pananampalataya ay hindi ang maniwala kapag ang lahat ay tila paborable. Ang pananampalataya ay ang panatilihing nakatuon ang isip kahit tila salungat ang lahat. Ito ay ang maniwala na may isang tuloy-tuloy na agos ng kasaganaan, at kailangan mo lamang ibagay ang iyong vibration dito. Iyan ang tunay na punto ng pagbabago. Ang sandaling na pagtanto mong hindi ka alipin ng mga sitwasyon, ikaw ang lumilikha nito. Iyan ang nangyari sa akin. Ang araw na natanggap ko ang aklat na iyon ay hindi lamang ang simula ng isang bagong kabanata, kundi ang pagtatapos ng isang lumang kwento. Mula noon, naintindihan ko na ang sikreto ng yaman ay hindi kailanman panlabas. Ito ay palaging panloob. Dahil bago pa man magbago ang balanse ng aking bangko, kailangan kong baguhin ang aking nangingibabaw na kaisipan. Bago pa man kumita ng mas maraming pera, kailangan kong magkaroon ng kalinawan. Bago pa man umunlad, kailangan kong hayaan ang aking sarili na maniwala. At ito, marahil, ang pinakamalalim na aral na aking natutunan, ang pagbabagong hinahanap mo sa labas ay nagsisimula sa katahimikan ng iyong sariling isip. Ang pera ay enerhiya na gumagalaw. Hindi ito humihinto.
Ito ay laging dumadaloy, at ang pinakanakakagulat ay dumadaloy ito ng eksakto sa direksyon ng isip na umaakit dito. Si Napoleon Hill ang nagturo sa akin na ang kayamanan ay hindi kailanman naugnay sa mga nabubuhay ng may takot, pagkakasala, o sama ng loob, dahil ang mga damdaming ito ay humaharang sa natural na daloy ng kasaganaan. At natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako na parang isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa akin pabalik. Nagsikap ako ng higit kailanman, ngunit parang sinusubukang punan ang isang butas na balde. Pumapasok ang pera, ngunit nawawala rin. At habang pinipilit kong hawakan ito, mas lalo itong nawawala. Hindi ko naintindihan na lumalangway ako ng salungat sa agos. Nakatuon ang aking isip sa kakulangan, at ito ang naging dahilan kung bakit ang bawat desisyon ko ay ginagabayan ng takot. Ang takot na mawalan, ang takot na hindi sapat, ang takot na sumubok at mabigo. At kapag nabubuhay ka sa ganoong estado, para kang buong katawan ay gumagana para mabuhay, hindi para lumago. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na isinagawa sa RLE at Universidad ng Toronto na kapag ang isang tao ay patuloy na nag-isip tungkol sa kakulangan o panganib, ang limbic system, na responsable sa takot at mga tugon sa pagtatanggol sa sarili, ay nagiging aktibo. Ang pagiging aktibo nito ay humaharang sa access sa prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na naugnay sa pagkamalikhain, paglutas ng problema, at estratehikong pagdedesisyon. Nangangahulugan ito na kapag nag-isip ka sa mga tuntunin ng kakulangan, binabawasan ng iyong sariling utak ang iyong kakayahang makahanap ng mga pagkakataon. Para kang nagmamaneho ng isang sasakyan na nakahinto ang handbrake at nagtataka kung bakit hindi ka sumusulong. Ganoon mismo ang aking naging buhay. May mga araw na pakiramdam ko ay lubos akong walang kakayahang makakita ng isang solusyon. Naaalala ko na nasa bahay ako, napapalibutan ng mga nakatambak na bayarin, at tinatanong ang aking sarili, bakit tila habang mas pinipilit ko, mas lalong nagkakamali ang lahat? Ang sagot ay nasa loob ko. Araw-araw kong pinapakain ang mga kaisipan ng kakulangan. At ang mga kaisipan ay mga binhi. Sumisibol sila sa subconscious at nagiging katotohanan. Ang pera, natuklasan ko, ay hindi naakit ng pangangailangan. Naakit ito ng pagkakaisa. Ito ay isang daloy, at upang ma-access ito, kailangan mong mag-vibrate sa parehong dalas nito, at ang dalas na iyon ay tinatawag na pasasalamat, pananampalataya, at pagiging karapat-dapat. Ang araw na naintindihan ko ito, lubos na nagbago ang aking ugnayan sa pera. Hindi ko na ito nakita bilang isang bagay na malayo at sinimulan ko itong tingnan bilang isang refleksyon ng aking nararamdaman para sa aking sarili. Kung pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat, ito ay lalayo. Kung pakiramdam ko ay may kumpiyansa at payapa, ito ay dadaloy. Ngunit hindi lamang ito pilosopiya, ito ay mental na pisika. Lahat ng iyong ipinapalabas ay bumabalik. Ang mga kaisipan at emosyon ay enerhiya, at bawat emosyon ay may isang nasusukat na dalas. Natuklasan ng mga mananaliksik sa HeartMath Institute na ang mga damdaming tulad ng pasasalamat, pagmamahal, at kagalakan ay lumilikha ng magkakaugnay na pattern sa electromagnetic field ng puso, habang ang takot at galit ay lumilikha ng magulo na pattern. Pinabubuti ng coherence ang paggawa ng desisyon, pinapataas ang intuition, at inilalagay ka sa isang mental na estado na mas angkop sa kasaganaan. Kapag ikaw ay nasa panloob na pagkakaisa, nagsisimula kang makita ang mga pagkakataon na laging naroon, ngunit hindi napapansin ng iyong stress na isip. Iyan mismo ang nangyari sa akin. Dati ay tinitignan ko ang mundo at iniisip, walang pagkakataon, lahat ay mahirap. Ngunit nang sinimulan kong sanayin ang aking isip na tumuon sa kung ano ang gusto ko, at hindi sa kung ano ang aking kinatatakutan, nagsimulang bumukas ang mga pinto. Lumitaw ang mga kliyente mula sa hindi inaasahang lugar, at ang mga ideya na dating tila walang saysay ay nagsimulang lumikha ng konkretong resulta. Hindi ko ito inakit sa pamamagitan ng mahika, lumipat lamang ako mula sa vibration ng kakulangan tungo sa daloy ng paglikha. Tandaan, ang pera ay hindi moral o immoral. Wala itong emosyon. Ito ay pinapalaki lamang kung sino ka. Kung ikaw ay isang mapagpasalamat na tao, pinapataas nito ang iyong pasasalamat. Kung ikaw ay isang mapagbigay na tao, pinapalawak nito ang iyong pagiging mapagbigay. Ngunit kung ito ay ginagabayan ng takot, pinapalaki nito ang takot. At iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao, kahit pagkatapos yumaman, ay patuloy na nakadarama ng kakulangan.
Dahil ang problema ay hindi kailanman ang balanse sa bangko, ito ay ang mental na pagprograma. Ang kasaganaan, tulad ng hangin, ay laging naririyan. Walang nagtatanong kung maubusan ng oxygen kapag humihinga, ngunit pagdating sa pera, karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng may takot na hindi ito magiging sapat. Ang takot na ito ay lumilikha ng isang hindi nakikitang hadlang na nagpapabara sa daloy. Kapag sinimulan mong intindihin na ang pera ay isa lamang anyo ng enerhiya, at ang enerhiyang ito ay tumutugon sa iyong emosyonal na estado, humihinto ka sa pakikipaglaban dito. Natutunan kong magtiwala sa daloy. Hindi ito nangangahulugang pagiging iresponsable, kundi nangangahulugan ito ng pagkilos mula sa pananampalataya, hindi sa pagkabalisa. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na kapag nag-iisip at kumikilos ka mula sa paniniwala na mayroong sapat para sa lahat, humihinto ka sa pakikipagkumpetensya at sinisimulan ang paglikha. Naaalala ko ang isang araw, sa simula pa lamang ng aking negosyo, nang wala akong pera pambayad sa susunod na singil sa kuryente. Sana ay bumagsak ako sa kawalan ng pag-asa, ngunit pinili kong gumawa ng kakaiba. Umupo ako, ipinikit ang aking mga mata, at nagpasalamat sa kung ano ang mayroon na ako, kahit kaunti lamang ito. Nagpasalamat ako para sa bubong, sa simpleng pagkain, para sa pagkakataong sumubok muli. Pagkaraan ng ilang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon ang lumitaw, isang kontrata sa paglilinis na nagbayad sa akin ng sapat hindi lamang upang bayaran ang mga utang kundi para makapag-reinvest. Iyan ang nagturo sa akin na ang pasasalamat ang pabilis ng kasaganaan. Kapag nagpapasalamat ka, kinikilala mo ang presensya ng kabutihan, at tumutugon ang universo ng higit pa. Kapag nagrereklamo ka, nakatuon ka sa kawalan, at binibigyan ka ng universo ng mas marami pang kapareho. Sumusunod ang daloy ng pera sa eksaktong parehong prinsipyo. Pumupunta ito kung saan may pagtanggap at lumalayo kung saan may pagtutol. Kaya naman, madalas kong sinasabi, tumigil sa pag-isip kung ano ang kulang at simulan ang pag-isip kung ano ang dumadaloy. Tumigil sa pagtingin sa kung ano ang nawala sa iyo at tingnan kung ano ang maaari mong likhain. Dahil kapag binago mo ang direksyon ng iyong focus, binago mo ang direksyon ng agos. At sa sandaling makisabay ka sa daloy ng kasaganaan, ang dating tila imposible ay nagsisimulang lumabas ng natural. Ang sikreto ay hindi kailanman ang habulin ang pera. Ito ay ang pigilan ang pagharang dito. Dahil palagi itong sinusubukang abutin ka, ngunit ang tanong ay, nakikisabay ka ba rito o lumalangoy ng salungat sa agos? Kumuha ng isang piraso ng papel at isang panulat. Isulat, nang may buong katapatan na makakaya mo, kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan tungkol sa pera. Hindi kung ano ang gusto mong paniwalaan, kundi kung ano ang nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sa tingin mo ba ay mahirap kitain ang pera? Na ito ang ugat ng lahat ng kasamaan? Na ang mayayamang tao ay sakim, malamig o hindi tapat? Kung ang alinman sa mga pariralang ito ay pamilyar, natagpuan mo na ang unang hadlang na pumipigil sa iyo na umunlad. Dahil kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa pera ang nagtatakda kung gaano karami nito ang papayagan mong pumasok sa iyong buhay. Natuklasan ko ito nang simulang pag-aralan kung paano hinuhubog ng aking mga kaisipan ang aking realidad. Naniwala ako na mali ang maghangad ng pera. Nakadama ako ng pagkakasala sa pagnanais ng kaginhawaan, at nang hindi ko namamalayan, itinulak ko palayo ang anumang pagkakataon na maglalapit sa akin dito. Para bang isang bahagi ng aking sarili ang sumigaw ng gusto kong umunlad, at isa pa, mas malalim, ay bumulong ng hindi ako karapat-dapat. Ang kontradiksyon na ito ang nagpakulong sa akin. At ang pinakanakakatakot ay hindi ko man lang ito napagtanto. Ang isip ay mapanlikha, lumilikha ito ng matatalinong dahilan upang itago ang mapanirang paniniwala. Sinasabi mo sa iyong sarili na wala kang pakialam sa pera, ngunit sa kaibuturan, ang nararamdaman mo ay takot na hindi ka kailanman magkakaroon ng sapat. Nagsimula ang pagbabago ng simulang obserbahan ang sarili kong mga kaisipan. Napansin ko na sa bawat pagkakataong umuunlad ang isang tao sa paligid ko, nakadama ako ng isang kurot ng inggit. Ito ay banayad, ngunit naroon. At ang hindi ko napagtanto ay ang damdaming ito ay lumikha ng isang key vibration ng pagtutol. Paano darating sa akin ang pera kung negatibo ang aking reaksyon sa bawat pagkakataong nakikita kong nakakamit ng iba ang gusto kong makamit? Kailangan kong muling sanayin ang aking isip. Pinalitan ko ang inggit ng paghanga, ang paghuhusga ng pag-usisa, at ang pagdududa ng pananampalataya.
Nagsimula akong gumawa ng isang simpleng ehersisyo. Sa tuwing makakakita ako ng matagumpay na tao, mental kong sasabihin, salamat sa pagpapakita mo sa akin ng posible. Maaaring tila maliit ito, ngunit ang isang parirala lamang na ito ay nagsimulang tunawin ang maraming taon ng maling paniniwala. Ginawa nitong ebidensya ng kasaganaan ang tagumpay ng iba, hindi isang banta. Doon ko naintindihan na ang pera ay walang moral. Ito ay neutral. Ito ay pinapalaki lamang kung ano ang umiiral na sa loob mo. Kung ikaw ay mapagbigay, pinalalaki nito ang iyong pagiging mapagbigay. Kung ikaw ay walang kumpiyansa, pinalalaki nito ang takot. Kaya naman, ang mental na pagprograma ay mahalaga. Kailangan mong ayusin ang iyong iniisip at nararamdaman bago pa man maganap ang anumang panlabas na pagbabago. Pinatutunayan ng agham na ito ay higit pa sa self-help, ito ay neuroplasticity. Ipinakita ng pananaliksik sa Stanford University na ang utak ay may kakayahang lumikha ng mga bagong koneksyon ng nerbiyo kapag nalantad sa iba't ibang paraan ng pag-isip. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng pagpalit ng mga limitadong paniniwala sa mga kaisipang puno ng posibilidad, literal mong muling itinatayo ang istruktura ng iyong utak. Parang inaayos mo muli ang operating system ng iyong isip. At ganoon mismo ang ginawa ko. Nagsimula ako sa pagpapalit ng maliliit na parirala na tila walang epekto. Ang hindi ko kaya ay naging paano ko kaya magagawa. Ang mahirap ay naging ano ang kailangan kong matutunan para makamit ito. Ang simple ngunit makapangyarihang pagbabagong ito ay nagbibigay puwersa sa utak na maghanap ng solusyon sa halip na sumuko sa harap ng problema. Nagpapaaktibo ito ng prefrontal cortex na responsable sa pagkamalikhain at pagpaplano. Parang binubuksan mo ang ilaw sa isang silid na akala mo ay nakakandado. Paulit-ulit ko itong ginawa kaya sa paglipas ng panahon naging natural na ito. Kapag may tila imposibleng bagay, hindi ko na sinasabi ang hindi ito magagawa. Sa halip, sinabi ko hindi pa ito magagawa. At ang isang salitang iyon, ang sipa, ang lumikha ng butas para makapasok ang posible. Ngunit ang pinakanakakabighaning bagay ay ang pagtuklas kung paano nakakaapekto ang emosyon sa pagreprogram na ito. Ang utak ay hindi nagtatala ng magkakahiwalay na kaisipan, nagtatala ito ng mga emosyon na konektado sa mga ito. Kaya hindi gumagana ang pag-uulit ng affirmations nang walang nararamdaman. Kailangan mong damhin ang katotohanan ng iyong sinasabi. Nang simulan kong isipin ang aking sarili na umuunlad, hindi lang ito basta paglalarawan ng walang damdamin. Sinubukan kong damhin ang ginhawa, ang katahimikan, ang kalayaan na kinakatawan ng imaheng iyon. At ang pakiramdam na ito, na inuulit araw-araw, ay nagsimulang lumikha ng isang bagong enerhiya sa loob ko. Isang kapansin-pansing halimbawa nito ay nangyari sa isang sandali ng krisis. Sinusubukan kong isara ang isang mahalagang kontrata, ngunit nag-aalangan ang kliyente. Noong nakaraan, hinayaan ko sanang manaig ang takot. Iisipin ko sana, paano kung tumanggi siya? Paano kung mawala sa akin ang pagkakataong ito? Ngunit noong araw na yon, huminga ako ng malalim, isinabay ang aking kaisipan sa ideya ng pagiging karapat-dapat, at sa halip na mamalimos, naghatid ako ng kumpiyansa. Agad nilagdaan ng kliyente ang kontrata. Hindi ko binago ang argumento, binago ko ang daloy. Iyan ang kapangyarihan ng isang nareprogram na isip. Kapag huminto ka sa pagtugon dahil sa takot at simulan ang pagkilos batay sa pananampalataya, iba ang pagtugon ng realidad. Tila naghihintay lang ang universo na maging tugma ka sa iyong hinihingi. At ang pagiging tugma ay hindi nililikha ng desperasyon, nililikha ito ng pagiging pare-pareho. Palagi kong sinasabi sa mga tao, obserbahan ang iyong nararamdaman kapag iniisip mo ang pera. Kung lumitaw ang pagkabahala, pagkakasala, o pagtutol, ito ay senyales na isang lumang paniniwala ang kumokontrol sa iyong daloy. At ang unang hakbang para basagin iyon ay ang kamalayan. Hindi mo mababago ang hindi mo kinikilala. Mula sa puntong ito, simulan ang pagpalit ng pag-iisip ng kakulangan ng pag-isip ng posibilidad. Kapag sumulpot ang kaisipang napakahirap nito, tanungin, mahirap para kanino? Kapag dumating ang takot sa pagkabigo, tanungin, ano ang matututunan ko kung magkamali ito? Kapag lumitaw ang pagkakasala, tandaan, hindi ka kumukuha ng kahit ano mula sa sinuman sa pamamagitan ng pag-unlad, pinalalawak mo lang ang posibilidad para sa lahat. Ang muling pagprogram ng isip ay hindi isang pangyayari, isa itong proseso. Ito ay isang araw-araw, tahimik, ngunit makapangyarihang pagsasanay. At kung gaano mo ito kadalas isasagawa, mas nagiging natural ang pamumuhay ng may kasaganahan.
Dahil sa huli, ang pera ay hindi kailanman ang layunin, ito ay ang refleksyon. Ang tunay na trabaho ay ang baguhin ang panloob na imahe mo sa iyong sarili. At kapag nagbago ang imahe na yon, nagbabago ang lahat sa paligid mo kasama nito. May batas na namamahala sa kasaganahan ng kasing eksakto ng grabidad na namamahala sa paggalaw ng mga planeta. Ito ang batas ng kompensasyon. Nang matuklasan ko ito, napagtanto ko na ang pera ay hindi premyo para sa pagsisikap, ito ay direktang refleksyon ng halaga na iyong inihahatid sa mundo. Ipinaliliwanag ng batas na ito kung bakit ang ilang tao ay tila kumikita ng madali habang ang iba ay naghihirap sa kanilang buong buhay at nananatili sa parehong lugar. Wala itong kinalaman sa swerte. May kinalaman ito sa halaga. At ang halaga ay tinutukoy ng tatlong hindi mapag-uusapang salik, ang pangangailangan ng iyong ginagawa, ang iyong kasanayan sa paggawa nito, at ang hirap ng pagpapalit sa iyo. Nang naintindihan ko ito, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang unang punto ay ang pangangailangan. Lahat ng kailangan ng mundo ay may potensyal na halaga. Pagkain, transportasyon, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, libangan, lahat ng ito ay laging kailangan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang mag-imbento ng isang bagay na ganap na bago upang yumaman. Ito ay isang maling akala. Hindi mo kailangang lumikha ng bagong pangangailangan. Kailangan mong tugunan ang isang umiiral na pangangailangan sa mas mahusay, mas mabilis, mas epektibo, o mas inspirasyonal na paraan kaysa sa iba. Natutunan ko ito sa aking unang negosyo nang simulan kong maglinis ng mga opisina. Mayroong daan-daang kumpanya na nag-aalok ng parehong serbisyo. Ngunit napagtanto ko na karamihan ay naghahatid lamang ng pinakamababa, sapat lamang para mabayaran. Nagpasya akong maghatid ng kahusayan. At ang desisyong iyon ang nag-iahon sa akin mula sa karaniwan. Ang ikalawang punto ay ang kasanayan. Kung mas nagiging mahusay ka, mas lumalaki ang iyong kapangyarihan sa pakikipag-ugnayan sa universo. Dahil binibigyan ng gantimpala ng universo ang kasanayan. At ang kasanayan ay walang shortcut. Pinag-aralan ko ang bawat detalye ng aking trabaho, ang mga produkto sa paglilinis, ang tamang oras para sa bawat uri ng sahig, ang mga pamamaraan ng pag-optimize ng trabaho. Inobserbahan ko ang mga mas mahusay kaysa sa akin at natuto. Sa maikling panahon, hindi na lang ako basta tagapaglinis, ako ay isang tao na naging dalubhasa sa sining ng paghahatid ng halaga. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kumikita ng maliit at ng mga kumikita ng malaki ay ang antas ng kasanayan. Hindi ito ang posisyon, ito ay ang lalim kung paano naghahatid ang isang tao. Ngunit ang tunay na sikreto ay nasa ikatlong punto, ang hirap ng pagpapalit sa iyo. Kapag madali kang mapalitan, ang merkado ang nagdidikta ng iyong halaga. Kapag ikaw ay natatangi, ikaw ang nagdidikta nito. Ito ay naangkop sa lahat, mula sa isang ehekutibo hanggang sa isang driver ng api. Kung ang iyong trabaho ay ginawa sa karaniwang paraan, karaniwan ka ring ituturing. Ngunit kung ikaw ay nagiging kailangan, pumapasok ka sa ibang laro. Ang mundo ang magsisimulang maghanap sa iyo, hindi ikaw ang maghahanap sa mundo. Naaalala ko ang isang kliyente ko noon. Tinawagan niya ako at sinabi, "Bob, ayoko ng ibang maglilinis ng opisina ko kundi ikaw." Nanatili iyon sa isip ko dahil sa sandaling iyon, napagtanto ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi napapalitan. Hindi lang ako basta service provider, ako ang garantiya ng isang pamantayan. At ang isang taong kumakatawan sa isang pamantayan ay hindi nakikipagnegosasyon sa presyo, sila ang nagtatakda ng halaga. Ito ang isa sa pinakamalaking susi sa kasaganahan, huwag subukang maging pinakamura at simulan ang pagiging pinakamahalaga. Karamihan sa mga tao ay gustong kumita ng mas malaki, ngunit kakaunti ang handang maging mas mahusay. Gusto nila ng ani ng hindi nagtatanim. Gusto nila ng pagkilala ng walang kahusayan. Ngunit ang universo ay hindi gumagana sa mga shortcut. Ito ay matematika, eksakto. Palagi mong matatanggap ang eksaktong sukat ng halaga na iyong inihahatid. At ang halaga na iyon ay hindi sinusukat ng oras na ginugol, kundi ng epekto na nabuo. Natutunan ko na ang merkado, anuman ito, ay ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng higit pa sa kanilang binabayaran. Lumilikha ito ng positibong kawalan ng balanse, isang uri ng utang na enerhiya na agarang itinatama ng universo sa kasaganahan. Kapag naghatid ka ng higit pa, tiyak na makakatanggap ka ng higit pa. Ang problema ay karaniwang humihinto ang karamihan sa mga tao sa sapat. Ginagawa nila ang pinakamababang kinakailangan upang mapanatili ang kanilang trabaho,
upang maiwasan ang pintas, upang maiwasan ang pagiging kapansin-pansin. At iyan mismo ang dahilan kung bakit sila nananatiling hindi nakikita. Kung gusto mong kumita sa isang buwan ang kinikita ng karamihan sa isang taon, kailangan mong maunawaan na ang pera ay isang bunga, hindi isang layunin. Ang likas na bunga ng pagiging pambihira sa iyong ginagawa. Kapag nagsimula kang mag-isip sa mga tuntunin ng kahusayan, nagbabago ang lahat. Humihinto ka sa pagiging tagapagpatupad at nagiging manlilikha. Nagsisimulang hanapin ka ng mga tao, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi sa kung ano ang iyong kinakatawan. At hindi ito teorya, ito ay obserbasyon. Tingnan ang sinumang matagumpay na tao sa anumang larangan. Sina Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Walt Disney, lahat sila ay naunawaan ang batas na ito. Hindi nila hinangad na maging karaniwan, hinangad nilang maging natatangi. Halimbawa, hindi nilikha ni Jobs ang unang computer, ngunit nilikha niya ang karanasan sa paggamit nito. Kinuha niya ang isang bagay na umiiral na at binago ito sa isang bagay na hindi pa nararanasan ng mundo. Iyan ang nagpapahirap sa kanyang palitan. Ngayon isipin ang iyong buhay. Ano ang ginagawa mo ngayon na nagpapabukod tangi sa iyo? Kung bukas ka mawala, gaano katagal bago ka mapalitan? Kung ang sagot ay isang araw, ang iyong trabaho ay isa lamang tungkulin. Ngunit kung ang sagot ay mahirap makahanap ng tulad ko, naiintindihan mo na ang prinsipyo ng kompensasyon. Ang batas na ito ay impersonal. Walang awa, hindi humahatol, walang pinipili. Tumutugon lamang ito sa halaga. Hindi mo maluloko ang universo sa pamamagitan ng pekeng pagsisikap. Kinikilala lamang nito ang enerhiya ng tunay na paghahatid. At ang kagandahan nito ay kahit sino ay maaaring makapasok sa daloy na ito. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Hindi mahalaga ang iyong edad, ang iyong pinag-aralan, o ang iyong kalagayan. Ang mahalaga lamang ay kung gaano ka kahanda na paunlarin ang iyong sarili hanggang maging isang tao na hindi kayang baliwalain ng mundo. Nang naintindihan ko ito, nagbago ang buhay ko nang hindi na mababali. Huminto ako sa paghingi ng sweldo at sinimulan kong maging isang tao na mas may halaga. Huminto ako sa paghahanap ng pagkakataon at sinimulan kong lumikha nito. Hindi nabibigo ang batas ng kompensasyon. Hindi ito nakasalalay sa oras o sa pagkakataon. Nakasalalay ito sa kamalayan. Kapag nagising ka sa katotohanan na ang halagang iyong inihahatid ay refleksyon ng halagang pinaniniwalaan mong taglay mo, hihinto ang pera sa pagiging problema. Nagiging likas na bunga lamang ng kung sino ang pinili mong maging. Nang magpasya akong magtayo ng kumpanya ng paglilinis, maaari ko sanang sundan ang mas madaling landas, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga tao. Ang paggawa lamang ng kinakailangan, ang pagtupad sa mga batayan, paghihintay sa oras o swerte upang magdala ng isang uri ng gantimpala. Ngunit napagtanto ko ang isang bagay, ang mundo ay hindi nagbabayad para sa ordinaryo, nagbabayad ito para sa pambihira. Hindi ko gustong maging isa lamang tagapaglinis ng opisina. Gusto kong maging ang pinakamahusay. At ang simpleng desisyong iyon na maging ang pinakamahusay, ang ganap na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Nagsimula akong pag-aralan ang lahat ng kaya kong malaman tungkol sa aking ginagawa. Mula sa tamang uri ng panlinis para sa bawat ibabaw hanggang sa pinaka-epektibong paraan ng pag-organisa ng trabaho. Inobserbahan ko ang mga detalye, sinubukan ang mga bagong paraan, at itinala ang mga resulta. Habang nagrereklamo ang iba tungkol sa bigat ng balde, pinag-aralan ko ang refleksyon ng sahig. Ang pagkakaiba ay hindi sa serbisyo, ito ay sa intensyon. Kapag nilalagyan mo ng kahusayan ang isang bagay na tila simple, napapansin ito ng universo. Gayon din ang merkado. Di nagtagal, nagsimulang mapansin ng mga kliyente. Hindi ko na kailangang maghanap ng trabaho, ang trabaho na ang lumalapit sa akin. Naaalala ko ang isang partikular na tawag. Sinabi ng isang may-ari ng negosyo, "Bob, ayaw ko ng ibang kumpanya. Gusto ko ay sayo." Sa araw na yon, napagtanto kong lumilikha ng magnetismo ang kahusayan. Kapag nangako kang maging pinakamahusay, titigil ka sa paghabol ng mga oportunidad at magsisimulang makaakit ng mga ito. Ngunit ang pagiging mahusay ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng iyong pinakamahusay kapag may nakatingin. Ito ay tungkol sa paggawa ng iyong pinakamahusay palagi, kahit walang nakakakita. Ito ay isang tahimik na disiplina. At dito sumusuko ang karamihan ng tao. Dahil ang kahusayan ay nangangailangan ng pasensya, pagiging pare-pareho, at pananampalataya. Gusto ng mga tao ng mabilis na resulta,
Ngunit nakakalimutan nila na ang ginto ay lumilitaw lamang matapos mong maghukay ng sapat na malalim. Ang totoo, puno ang mundo ng mabubuting tao, ngunit ilan lamang ang nakatuon sa pagiging dalubhasa. At ang ilang ito ang nangingibabaw sa laro. Kinukumpirma rin ito ng agham. Isang pag-aaral na isinagawa ng University of Cambridge ang nagpakita na ang mga profesional na nagkukulay ng tinatawag nating growth mindset, iyon ay, ang mga naniniwalang maaari silang palaging bumuti, ay nakakamit ng mga resulta na hanggang 40% na mas mataas, sa average, sa pangmatagalan, kaysa sa mga naniniwalang limitado ang kanilang mga kakayahan. Ang tagumpay sa makatuwid ay hindi isang regalo, ito ay pagsasanay. Ito ang kabuuan ng maliliit na pang-araw-araw na desisyon na ginawa ng may layunin. Gusto kong isipin mo ang isang bagay. Kailan ang huling beses na ibinigay mo ang iyong 100% sa isang bagay nang hindi umaasa ng agarang pagkilala? Kailan ang huling beses na pinag-aralan mo ang iyong trabaho na tila isang sining? Dahil yan mismo ang totoo. Bawat trabaho ay may potensyal na maging sining kapag isinasagawa mo ito ng may passion, kuryosidad, at paggalang sa proseso. At ang saloobing ito ang naghihiwalay sa ordinaryo mula sa pambihira. Nakilala ko ang isang waitress sa Los Angeles na nagturo sa akin nito sa isang napakatalinong paraan. Naghihintay siya ng mga order sa isang simpleng restaurant, ngunit ang kanyang enerhiya ay napaka-distinct na lahat ng customer ay bumabalik para lamang sa kanya. Naaalala niya ang pangalan ng bawat isa, inaasahan ang mga order, ngumingiti ng taos puso. Isang araw sinabi niya sa akin na, mula lang sa tips, kumikita siya ng higit sa $70,000 sa isang taon. Ang sikreto, hindi niya nakikita ang ginagawa niya bilang paghahain ng pagkain. Nakikita niya ito bilang ipaglikha ng mga karanasan. Binago niya ang isang ordinaryong trabaho sa isang gawa ng kahusayan. At tumugon ang buhay ng naayon. Kapag nagpasya kang gumana sa antas na yon, ang pera ay hindi na nagiging sentro at nagiging bunga. Dahil ang universo ay matematikal, palagi nitong binabayaran kung ano ang ibinigay ng sobra-sobra. At ang kahusayan ay kasaganaan sa pagkilos. Ito ay nagpapaalam sa mundo na iginagalang mo ang ginagawa mo, iginagalang mo ang iyong pinaglilingkuran, at iginagalang mo kung sino ka. At ang paggalang, kapag nagmumula sa kaluluwa, ay nagiging kasaganaan. Ngunit huwag mong isipin na ang pagiging mahusay ay nangangahulugang pagiging perpekto. Ang perpekto ay isang bitad. Ang kahusayan ay tuloy-tuloy na pag-unlad. Ito ay ang paggawa ng mas mahusay ngayon kaysa kahapon. Ito ay ang pagwawasto sa maaaring ayusin, pag-aaral ng hindi mo pa alam, at pagpapatuloy kahit walang kumikilala sa iyo. Dahil sa simula, walang nakakakita. Ang buto ay lumalaki sa dilim. Kapag walang pumapalakpak na bubuo ang tunay na karakter. At iyan ang dahilan, kung ang sinabi ko sa ngayon ay may saysay sa iyo, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. I-click ang like at mag-subscribe ngayon. Hindi dahil nakakatulong ito sa channel, kundi dahil ito ay isang paraan para kumpirmahin mo sa iyong sarili, ako ay nakatuon sa pagiging mahusay. Ang maliit na kilos na ito ay simboliko, ito ay isang gawa ng desisyon. At ang mga desisyon, kapag nakahanay sa layunin, ay lumilikha ng momentum. Ang kahusayan ay isang pagpipilian na nagbabago ng kapalaran. Hinihingi nito na huminto ka sa paghahambing sa iyong sarili at magsimulang bumuti. Napalitan mo ang reklamo ng kuryosidad. Na huminto ka sa pagtatanong ng bakit hindi ko kaya, at magsimulang magtanong ng paano ko mapapabuti. Kapag ginawa mo ito, magbabago ang buhay. Dahil ang enerhiya na iyong ibinubuga ay nagbabago. At palaging ibinabalik ng mundo ang iyong ibinubuga. Nagsimula ako sa paglilinis ng sahig at nagtapos sa pagtuturo sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Hindi dahil pinili ng universo na paboran ako, kundi dahil pinili kong bumuti sa bawat araw. Ang kahusayan ang tanging landas na gumagarantiya sa iyo ng kalayaan. At, sa kabalintunaan, mas lalo kang nangangako dito, mas kaunting pagsisikap ang kailangan mong gawin. Dahil ang buong mundo ay nagsisimulang kilalanin ka bilang isang pinagmumulan ng halaga. At ang halaga, tandaan, ay palaging nakakahanap ng paraan upang mabayaran. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ako na ang tagumpay ay nakasalalay sa talento, katalinuhan, o koneksyon. Ngunit habang mas marami akong naobserbahang mga taong tunay na yumayaman, mas napagtanto ko na mayroong isang bagay na higit na mas malakas na nagaganap. Hindi ito degree, ni hindi rin ito tsamba. Ito ay ang mindset.
Ang paraan ng pag-iisip at pagtugon ng mga taong ito sa mga hamon ay lubos na naiba. Habang nakikita ng karamihan ang mga balakid bilang senyales para sumuko, nakita nila ang mga ito bilang imbitasyon upang lumago. Ang banayad na pagkakaiba sa pag-iisip na ito ang naghihiwalay sa mga nakakaligtas mula sa mga umuunlad. At napatunayan na ito ng agham. Ipinakita ng pananaliksik mula sa University of Cambridge at Stanford na ang pinakamahalagang salik para sa pangmatagalang tagumpay ay hindi likas na katalinuhan, kundi ang tinatawag na growth mindset. Ang paniniwala na maaari kang mag-evolve sa pamamagitan ng pagsisikap at malay na pagsasanay. Nang basahin ko ang mga pag-aaral na ito, napagtanto ko na, sa katunayan, naranasan ko na ito nang hindi ko nabibigyan ng pangalan. Nang simulan ko ang aking negosyo, wala akong alam tungkol sa administrasyon. 2 buwan lamang akong nag-aral ng high school, at ang tanging alam kong gawin ng maayos ay magtrabaho ng husto. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na tumanggi na tanggapin ang ideya na ako ay limitado. Kaya nagpa siya akong matuto, at higit sa lahat, nagpa siya akong matuto araw-araw. Ang simpleng ugali na ito, ang pagbuti ng kaunti sa bawat araw, ay naging pundasyon ng lahat ng aking binuo. Gusto kong isipin mo ang isang bagay, kung, sa loob ng isang buong taon, bumubuti ka lamang ng 1% bawat araw sa anumang kasanayan, pagbigkas sa publiko, pagbebenta, pag-organisa, paglikha, pamumuno, sa pagtatapos ng 12 buwan, hindi ka magiging 36% na mas mahusay, kundi higit sa 37 beses na mas mahusay. Ito ang eksponensyal na matematika na inilapat sa isip ng tao. Karamihan sa mga tao ay minamaliit ang kapangyarihan ng pagiging pare-pareho. Gusto nila ng malaki, agarang resulta at, dahil hindi nila nakikita ang mga ito, sumusuko sila. Ngunit ito ay ang tahimik na pag-uulit, sadyang pagsasanay, at isang pangako sa pag-unlad na bumubuo ng mga dalubhasa. Naalala ko ang isang panahon nang mabilis na lumago ang aking kumpanya. Kumikita ako ng mas maraming pera kaysa sa naisip ko, ngunit nagsimula akong makaramdam ng pagkastagnan. Ginagawa ko pa rin ang parehong mga bagay sa parehong paraan. At napagtanto ko na inuulit ko ang pattern na sinusunod ng napakaraming tao, naabot ang isang tiyak na antas ng ginhawa at tumitigil sa ebolusyon. Kaya gumawa ako ng isang desisyon na nagpabago muli sa lahat, bumalik ako sa pag-aaral. Nag-aral ako ng pamumuno, psikolohiya, pagbebenta, espiritualidad, pag-ugali ng tao. Nagbasa at nag-apply. Nagbasa at nag-apply. At bawat beses na ginagawa ko ito, lumitaw ang mga bagong ideya, bumukas ang mga bagong pinto, at lumawak ang aking kamalayan. Dahil iyan ang ginagawa ng kaalaman, pinalalawak nito ang persepsyon, at kapag lumawak ang persepsyon, lumalawak ang mundo kasama nito. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Kapag sumasara ang isip, lumiit ang mundo. Patuloy na umiiral ang mga oportunidad, ngunit hindi mo lang sila nakikita. At iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagtatrabaho ng husto, ngunit nananatiling natigil. Iniisip nila na ang problema ay ang mundo sa labas, samantalang ang hadlang ay nasa loob. Isang pag-aaral na inilathala sa Harvard Business Review ang nagpakita na ang mga taong naglalaan ng hindi bababa sa 30 minuto sa isang araw sa pag-aaral ng isang bagong bagay ay nagpapataas ng kanilang pagkakataong makamit ang promosyon at mas mahusay na sahod ng hanggang 50%. Hindi dahil mas marami silang alam, kundi dahil naiba sila mag-isip. Lumilikha ang patuloy na pag-aaral ng isang bagay na tinatawag kong sustainable self-confidence. Hindi iyon ang mababaw na kumpiyansa na nakasalalay sa mga papuri o agarang resulta. Ito ay isang panloob na kumpiyansa na nagmumula sa katiyakan na, anuman ang mangyari, magagawa mong matuto at umangkop. At iyon ay nakakapagpalaya. Kapag napagtanto mong kaya mong matuto ng anuman, nawawala ng kapangyarihan ang takot. Humihinto ka sa pag-iisip ng paano kung hindi ko ito alam gawin, at nagsisimulang mag-isip ng hindi ko pa alam, ngunit kaya kong matuto. Ang simpleng pagbabago ng mindset na ito ay nagbabago ng kapalaran ng isang tao. Nakilala ko ang isang binata na nagtrabaho bilang ahente ng telemarketing. Lumapit siya sa akin sa isang seminar at sinabing pakiramdam niya ay natigil siya, na kinasusuklaman niya ang kanyang trabaho at walang kumikilala sa kanya. Tinanong ko, gaano karaming oras ang inilalaan mo bawat araw para bumuti sa iyong ginagawa? Natahimik siya. Pagkatapos ay iminungkahi kong magsimula siyang mag-aral ng komunikasyon, paghimok, empatya. Pagkaraan ng 1 taon, bumalik siya. Hindi lamang siya na-promote, kundi naging isa siya sa mga nangungunang sales agent ng kumpanya.
Hindi siya nagpalit ng larangan, hindi siya sinuwerte, hindi siya nakakilala ng sinumang maimpluwensya, nagpasya lang siyang maging mahusay. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naghihintay ng swerte at ng mga lumilikha ng sarili nilang kapalaran. Ang paglago ay hindi isang pangyayari, ito ay isang ugali. At ang ugali na ito ay nagsisimula sa isang pang-araw-araw na pagpipilian, ang pag-invest sa iyong sarili. 5, 10, 15 minuto sa isang araw ay sapat na. Magbasa ng libro, manood ng lecture, magsanay ng bagong kasanayan, obserbahan ang isang taong mas mahusay kaysa sayo. Ang sikreto ay pagiging pare-pareho. Ang isip na pinapakain ng kaalaman ay nananatiling buhay, malikhain, at lumalawak. Gusto kong gumawa ka ng isang simpleng ehersisyo, sa loob ng susunod na 7 araw, maglaan ng hindi bababa sa 20 minuto sa isang araw upang pag-aralan ang isang bagay na maglalapit sa iyo sa iyong pinansyal na layunin. Maaari itong isang libro tungkol sa pamumuhunan, isang video tungkol sa pagiging produktibo, isang online na kurso sa iyong trabaho. Isulat ang natutunan mo at agad itong ilapat. Magugulat ka sa mangyayari kapag ang pag-aaral ay nagiging aksyon. Hindi ginagantimpalaan ng buhay ang pinakamaraming alam, ginagantimpalaan nito ang mga gumagawa ng pinakamarami sa kanilang kaalaman. Ang pag-aaral ng walang pagsasagawa ay patay na impormasyon. Ngunit kapag ikaw ay natuto at nag-apply, lumilikha ka ng walang katapusang siklo ng paglago. At ang siklong ito ay hindi lamang nagpaparami ng iyong mga resulta, kundi binabago rin ang iyong pagkatao. Titigil ka sa pagiging isang naghahanap lang ng tagumpay at magiging ikaw mismo ang tagumpay. Ang tunay na sikreto ay nasa pag-unawa na hinding-hindi ka magiging handa. At iyon ay isang magandang bagay, dahil nangangahulugan iyon na laging may mas matutuklasan, mas mapapaunlad, mas malilikha. Ang huminto sa pagkatuto ay nagsisimulang mamatay ng dahan-dahan, hindi sa katawan, kundi sa isip. At ang nangangakong lumago sa bawat araw ay tiyak na unlad. Dahil ang buhay ay laging ginagantimpalaan ang pagkilos. Ang buong universo ay tumutugon sa paglawak, at ang paglawak ay nagsisimula sa loob mo. Nabuhay ako sa modelong hindi gumagana hanggang sa lubusan akong naubos. Maaga akong gumigising, ginagabi sa pagtulog, at nag-ipon ng mga oras ng overtime na parang mga medalya, at sa katapusan ng buwan, laging isa ang resulta, kaunting pera, maraming pag-aalala, at ang pakiramdam na umiikot lang ako sa sarili. Naramdaman mo na ba yan? Nagtatrabaho ka ng nagtatrabaho, at parang pagkapagod ang ibinabayad sa iyo ng buhay. Doon ko natanto ang bitad, ang pagpapalit ng oras para sa pera ay isang di nakikitang kisam. Gaano mo man ipuwersa ang iyong sarili, ang isang araw ay mayroon lamang 24 na oras. Kung ang iyong kita ay direktang nakasalalay sa oras na ibinebenta mo, nakakulong ka sa isang limitasyong hindi kailanman lumalawak. Ang problema ay itinuro sa atin na paniwalaan na mas maraming oras ay katumbas ng mas maraming halaga. Ngunit hindi oras ang ginagantimpalaan ng totoong mundo, epekto ang ginagantimpalaan nito. Naunawaan ko lang ito nang sinubukan kong solusyonan ito sa pamamagitan ng paggawa ng ginagawa ng lahat. Kumuha ako ng mas maraming shift, tumanggap ng mga kontrata pagkatapos ng oras ng trabaho, nagtrabaho sa katapusan ng linggo. Ang resulta, mas napagod ako, mas maraming nagawang pagkakamali, at nagsimulang mawalan ng mga kliyente, dahil sa maliliit na detalye na sana ay napansin ko kung ako ay nakapagpahinga. Mahirap aminin, ngunit kinakailangan, hindi ako naghihirap dahil sa kakulangan ng pagsisikap, naghihirap ako dahil sa isang sirang mental na modelo. May dumadating na punto kung saan nagiging malupit ang matematika ng pagkapagod. Dinadagdagan mo ang iyong trabaho, at bumababa ang produktibidad. Pumapasok ang iyong utak sa survival mode, lumalala ang iyong mga desisyon, nagsisimula kang apulahin ang sunog sa halip na bumuo ng isang bagay na magpapalaya sa iyo. Marahil nangyayari ito sa iyo ngayon, ipinagmamalaki mo ang pagiging matatag, ngunit sa loob, nararamdaman mong lumalayo ka sa buhay na tunay mong ninanais. At kapag may dumating na pagkakataon upang lumikha ng bago, isang produkto, isang kurso, isang naiibang serbisyo, lumalabas ang pariralang sumasabotahe sa lahat, wala akong oras. Nakakatawa, ang modelong oras para sa pera ay ninanakaw mismo ang oras na kailangan mo para makalaya rito. Naaalala ko ang isang partikular na buwan sa aking negosyo, sa paglilinis ng napakaraming kontrata ang aking nakakuha na halos hindi na ako umuwi. Kumbinsido akong iyon ang magiging buwan ng tagumpay. Nang umupo ako upang tingnan ang mga numero, nalaman kong kumita ako ng kaunti pa,
Ngunit kapalit ng pagkapagod, pagkaantala sa ibang mga kliyente, at muling paggawa. Halos hindi gumalaw ang tubo. Nagmamaneho ako na ang paa ay nasa gas pedal at ang handbrake ay nakahila. Nang gabing iyon, inihilig ko ang aking ulo sa kitchen counter at naisip, kung magpapatuloy ako ng ganito, malulugi ako kahit na kumikita ako ng mas marami. Doon ako gumawa ng desisyon at ang mga desisyon ay nagbabago ng mga tadhana. Huminto ako sa pagtatanong, paano ako magtatrabaho ng mas marami, at nagsimulang magtanong, paano ako bubuo ng mga bagay na gumagana nang wala ako. Pinilit ako ng tanong na ito na i-reposition ang lahat, presyo, proseso, tao, panukalang halaga. Ginawa kong mga pamamaraan ang mga gawain, mga checklist ang mga pamamaraan, at mga pamantayan ng kalidad ang mga checklist. Nagsanay ako ng isang tao, pagkatapos ay dalawa, pagkatapos ay isang buong koponan. At may nangyaring kahanga-hanga, huminto ako sa pagiging gumagawa ng lahat, at naging tagalikha ng sistema. Ang aking kita ay hindi na nakasalalay sa aking mga oras, at nagsimulang nakasalalay sa kahusayan ng aking modelo. Sa unang pagkakataon, nakahinga ako. Marahil iniisip mo, para ito sa mga may-ari ng negosyo, empleyado ako. Huwag kang magkamali. Ang modelong hindi gumagana ay maaaring baguhin kahit sa loob ng trabaho. Kapag huminto ka sa pagbebenta ng oras at nagsimulang magbenta ng resulta, nagbabago ka ng kategorya. Ang nagbebenta ng oras ay gastos, ang nagbebenta ng resulta ay isang puhunan. Ang una ay tinatanggal ng kumpanya, ang pangalawa ay pinopromote nito. Paano mo gagawin ang transisyong ito? Imapa kung ano ang tunay na nakapagpapabago sa iyong trabaho, pag-aralan kung paano sukatin at patunayan ang epektong iyon, at magmungkahi ng mga layunin batay sa resulta, hindi sa presensya. Kasabay nito, simulan mong bumuo ng isang leverageable na kasanayan, isang bagay na maaaring maging produkto, pagkonsulta, paglilisensya, komisyon, o royalties. Isang presentasyon na nagiging talumpati, isang pamamaraan na nagiging kurso, isang ulat na nagiging template, isang proseso na nagiging simpleng software. Iyan ang paraan kung paano mo binubuksan ang unang puwang upang makawala sa oras para sa pera na landas. May isa pang punto na halos walang nagsasalita, ang nakatagong halaga ng pagsasabi ng sa lahat. Bawat sa isang binabayarang oras ay isang hindi sa pagbuo ng mga asset. Ang mga asset ay mga bagay na patuloy na gumagana kahit huminto ka. Isang manual, isang funnel, nilalaman, isang customer base, isang automation, isang portfolio ng mga patunay. Ang modelong hindi gumagana ay nagpapanatili sa iyo na abala sa paghabol ng agarang bayad, kaya hindi ka nakapagtanim ng babayaran ng habang buhay. At iyon ang dahilan kung bakit ang isang buwan ay nagiging isang taon, at ang isang taon ay nagiging isang dekada, at natagpuan mo ang iyong sarili na inuulit ang pariralang, kapag may oras ako, gagawin ko iyan. Kinailangan kong harapin ang katotohanan ito ng harapan, hanggat patuloy kong hahabulin ang pagbabayad kada oras, ako ang laging huling mababayaran at unang mapapagod. Sinira ko ang siklo sa isang simpleng panuntunan na sinasa puso ko hanggang ngayon, maglaan ng banal, hindi mapag-uusapang oras upang bumuo ng isang bagay na bumubuo ng kita nang wala ang aking presensya. Sa simula, iyon ay 30 minuto sa isang araw. 30 minuto upang sumulat ng script ng presentasyon, gumawa ng brochure na nagbebenta para sa akin, idokumento ang isang proseso na kayang gawin ng iba, pag-aralan ang isang paraan upang magbenta sa malakihang paraan. Parang kaunti ang 30 minuto hanggang sa maging 15 oras sa isang buwan, 180 sa isang taon. Isang taon pagkaraan, ang kikaunting iyon ay nagbago na sa mas mahusay na mga kontrata, mga paulit-ulit na kliyente, at trabaho na dumating sa pamamagitan ng mga referral nang hindi ko na kailangang tawagan ang sinuman. Kaya mo ring gawin yan. Marahil ang iyong transisyon ay nagsisimula sa pagsusulat ng 3 template na tugon na babawasan ng kalahati ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa kliyente. Marahil ay nagsisimula ito sa pagdidisenyo ng isang service package na may malinaw na saklaw at nakapirming presyo na nag-aalis ng walang katapusang negosasyon. Marahil ay nagsisimula ito sa paggamit ng isang automation tool na nagpapadala ng follow-up na email nang hindi mo na kailangang alalahanin. O marahil ay mas simple, taasan ang iyong presyo, bawasan ang mga pangako, at doblehin ang kalidad na ibinibigay. Mag-ingat sa bitag ng pagbabawi sa dami. Ang dami ng walang tubo ay isa lamang sopistikadong paraan upang mapagod. Natutunan ko rin na magtanong ng isang tanong na nagbabago ng anumang agenda. Kung hindi na ako makapagtrabaho pa, paano ako kikita ng mas marami?
Pinipilit ka ng tanong na ito na mag-isip tungkol sa tubo, hindi sa pagsisikap, tungkol sa proseso, hindi sa pagmamadali, tungkol sa pinaghihinalaang halaga, hindi sa dami. Pinipilit ka nitong tingnan ang ilang salik na tunay na mahalaga, pagpoposisyon, pangako, patunay, presyo, produkto. Kapag pinahusay mo ang mga salik na ito, ang parehong trabaho ay nagiging mas mahalaga at pinapahalagahan ito ng kliyente dahil mas mahusay ang kanilang natatanggap. Kung gusto mo ng isang konkretong hakbang ngayon, gumawa ng tapat na pagsusuri ng iyong linggo. Kumuha ng 7 araw at, bawat 30 minuto, isulat kung ano ang iyong ginagawa. Sa huli, i-color code kung ano ang direktang nagbigay ng pera, kung ano ang nagbuo ng mga asset, at kung ano ang ingay lang. Karamihan sa mga tao ay nagugulat kapag natanto nila na gumugol sila ng buong araw sa mga gawain na hindi nagpapausad ng kanilang buhay kahit 1 milimetro. Mula sa mapa na ito, tanggalin ang isang ingay sa isang araw, ay delegate ang isang item sa isang linggo. At protektahan ang isang arawang bloke, kahit na 20 minuto lang, upang bumuo ng isang bagay na babayaran ka muli bukas. Simple lang ito. Hindi madali. Ngunit gumagana ito. Hindi ko sinasabing iwanan ang lahat bukas. Ang sinasabi ko ay huwag nang gumugol ng isa pang buwan sa paniniwalang ang solusyon ay dagdag pa ng parehong bagay. Gustong mangako ng ginhawa ng modelong hindi gumagana sa pamamagitan ng mas maraming oras at mas maraming sakripisyo. Tinatawag ka nitong umandirigma habang pinapagod ka nito. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag nagpasya kang huminto sa pag-survive at magsimulang magdisenyo. Lumalabas ka sa papel ng isang kog at pumasok sa papel ng isang arkitekto. Mula noon, bawat oras ay huminto sa pagiging ibinebenta at nagsisimulang maging puhunan. At kapag ang iyong mga oras ay naging puhunan, ang iyong buong buhay ay nagbabago ang rate ng pagbabalik. Natutunan ko na nagsisimula ang tunay na kalayaang pinansyal sa mismong sandali na nauunawaan mong ang pag-asa sa isang pinagmulan ng kita ay pamumuhay sa bingit ng pagbagsak. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagpapalit ng oras para sa pera, at kapag sinubukan nilang makalaya, pumapasok sila sa isa pang kaparehong limitado na modelo. Inilalagay ang kakaunting natitira sa mga pamumuhunan na halos hindi man lang sakop ang inflasyon dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Ginawa ko rin ang pagkakamaling iyon. Nag-ipon ako ng kaya ko, namuhunan ng walang kalinawan, at nadismaya dahil walang nagbago. Doon ko natuklasan ang ikatlong modelo, ang tanging makakalikha ng pangmatagalang kasaganahan, ang modelo ng maraming daloy ng kita. Ang modelong ito ay hindi tungkol sa pagtatrabaho ng mas marami, kundi tungkol sa paglikha ng mga sistema na gumagana para sa iyo. Ang pagkakaiba ay malaki. Iniisip ng mga tao na ang key pagkakaroon ng maraming kita ay nangangahulugang pagkakaroon ng maraming trabaho. Iyan ang pumapatay ng enerhiya, hindi ang nagpaparami nito. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbuo ng mga pinagmulan na hindi nakasalalay sa iyong oras, mga channel, produkto, ideya, serbisyo, nilalaman, o istruktura na patuloy na bumubuo ng resulta kahit huminto ka. Nang natanto ko ito, nagsimula akong mag-isip ng naiiba, paano ako makakagawa ng isang bagay ng minsan at mababayaran ng maraming beses para dito. Ang tanong na ito ay nagbukas ng isang bagong mundo. Isipin ang isang libro. Isinusulat ito ng may akda ng minsan, ngunit binabayaran sa bawat oras na may bumibili. Isipin ang isang kanta. Nire-record ito ng kompositor ng minsan at tumatanggap ng royalties sa bawat oras na ito ay tumutugtog. Ito ang prinsipyo na hindi pinapansin ng karamihan ng mga tao. At ngayon, sa tulong ng internet, ang modelong ito ay hindi kailanman naging ganoon kadaling maabot. Maaari kang magturo ng isang bagay na master mo, gumawa ng kurso, isang ebook, isang komunidad, isang channel, isang digital na produkto. Maaari mo ring gawing otomatikong serbisyo ang iyong kaalaman. Ang sikreto ay hindi ang pagiging henyo sa teknolohiya, kundi ang pag-unawa sa kapangyarihan ng pag-uulit. Kapag nakagawa ka ng isang bagay na mahalaga at kayang ulitin, magkakaroon ka ng mas maraming oras at lalawak ang iyong abot. Nakilala ko ang isang babae sa isang seminar na retirado na, kaunti lang ang kinikita, ngunit may malaking hilig, ang pagluluto. Sinimulan niyang i-record ang mga simpleng resipe gamit ang kanyang telepono. Sa simula, ilan lang ang nanonood, mga kaibigan lamang. Pagkaraan ng ilang buwan, nagkaroon siya ng libu-libong tagasunod, naglabas ng ebook na may mga resipe para sa mga baguhan, at sa wala pang isang taon, ang maliit na hilig na yon ay kumikita na ng higit pa sa kabuuan ng kanyang pensyon sa pagreretiro.
Hindi ito isang pambihirang kwento, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng pagkukusa. Hindi siya bata, wala siyang teknikal na pagsasanay, ngunit mayroon siyang bagay na abot ng lahat, isang simula. Ngunit ang pinakamahalaga ay unawain na binabago ng modelong ito ang iyong pananaw sa paggawa. Titigil ka sa pagiging alipin ng pagsisikap at magiging isang arkitekto ng mga sistema. Mula noon, ang pera ay hindi na nagmumula sa patuloy na pagpapawis, kundi sa inilapat na katalinuhan. At wala nang mas nagpapalaya sa pakiramdam kaysa sa makitang patuloy na yumayabong ang isang bagay na iyong nilikha habang ikaw ay natutulog. Naaalala ko ang unang beses na nangyari ito sa akin, isang programa sa pagsasanay na aking nirecord maraming taon na ang nakakaraan ay nagsimulang makabuo ng benta sa mga bansa na kailanmay hindi ko pa nabibisita. Ipinakita nito sa akin na ang limitasyon ay hindi kailanman geographical, kundi mental. Kinukumpirma ng mga pag-aaral mula sa Harvard Business Review na ang mga profesional na may maraming pinagkukunan ng kita ay nag-ulat ng mas mataas na antas ng personal na kasiyahan, pagiging malikhain, at autonomiya. Nangyayari ito dahil kapag mayroon kang mga alternatibo, nawawala ang takot. Titigil ka sa pagkilos dahil sa desperasyon at magsisimulang kumilos ng may layunin. Ang katatagan ay hindi nagmumula sa iisang sweldo, ito ay nagmumula sa pagpaparami ng mga posibilidad. Ang hamon ay magsimula ng maliit, ngunit ang mahalaga ay magsimula. Siguro ito ay isang serbisyo na kaya mong ialok sa iyong libreng oras. Siguro ito ay nilalaman na maaari mong ibahagi. Siguro ito ay isang produkto, isang channel, isang ideya na nakatago pa sa isang drawer. Pumili ng isa. Isang proyekto, at ibuhos ang iyong enerhiya dito hanggang sa magsimula itong magbigay ng balik. Kapag nangyari iyon, mauunawaan mo ang mekanismo, ang kita ay hindi na ang iyong natatanggap, ito ay ang iyong nililikha. At mula sa puntong iyon, may nagbabago ng malalim. Titigil ka sa pagkatakot sa kawalan ng trabaho, krisis, at kawalang katiyakan. Dahil, taliwas sa itinuro sa iyo, ang seguridad ay hindi ang pagdedepende sa iisang kumpanya, ito ay ang pagdedepende sa iyong kakayahang lumikha ng halaga. Ang maraming pinagkukunan ng kita ay hindi lamang isang estratehiya sa pananalapi, ito ay isang paraan ng pamumuhay ng may kalayaan. Kapag nakalikha ka ng mga sistema na nagtatrabaho para sa iyo, muling magiging iyo ang iyong oras. At doon nagsisimula ang tunay na kayamanan. Nagbabago ang buhay sa sandaling magpasya kang hindi lang makinig, kundi ilapat ang iyong natutunan. Kaya ngayon, isipin ang isang taong mahal mo, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang taong alam mong may potensyal, ngunit marahil ay hindi pa niya nadiskubre. Ipadala ang video na ito sa taong iyon. Ito ang maaaring maging tulak na kailangan nila upang simulan ang pagbabago ng sarili nilang kwento. Salamat sa iyong pagsama sa akin hanggang dito, at tandaan, ang bawat bagong kaalaman ay nagiging kapangyarihan lamang kapag isinasagawa. Magkita tayo sa susunod na video.